Barangay Ginebra nakadalawa na ngayong semifinals. Matapos nga ang controversial game noong Game 2 ay move forward na nga ang dalawang koponan sa pivotal Game 3. Ang mananalo ay lalamang sa series at pareho nga silang gustong makakuha ng pangalawang panalo. So first quarter nga mga chong ay naging maganda agad ang panimula. Maagang ipinapakita ng dalawang koponan ang kanilang mahigpit na depensa at parehong agresibo sa depensa at opensa. Nick Rakocevic sa loob ng painted area, maagang tumatrabaho, todo ang kayod, bahagyang nakakawala ang mga manok. Barangay Ginebra magandang pasahan ang ipinapakita ng mga local players para simulan ang first quarter. Tapatan ni Coach Tim at Coach Chito, mainit rin. Magpapalit si Coach Tim ng player, magpapalit din si Coach Chito. Under 5 minutes mark ng first quarter ay dito na nga bahagyang nagkaroon ng mini run ang Barangay Ginebra. Magandang ball movement ang pinapakita, halos lahat ay nakakatulong pagdating sa opensa. Pero Magnolia Hotshots hindi nagpapaiwan, pumapalag din. Second quarter mga chong ay dito na nga bumabawi ang mga manok. Maganda ang inilalaro ng kanilang mga local players. Gio Alalon nagsiset ng tempo para sa opensa ng Magnolia Hotshots. Dinadaan sa bilis at outside shooting. Nandoon pa rin ang kanilang mahigpit na depensa na nagpapahirap sa Barangay Ginebra. Kaya naman napa-timeout na lang si Coach Tim Cone para isettle ang kanyang koponan. Matapos ang timeout na yan ay bahagyang nabuwayan ang laro ng Barangay Ginebra. Nagsisimula na ring maging agresibo pagdating sa opensa sa panguna ng kanilang resident import na si Justin Brownlee. Napakasipag, ginagawa ang lahat para mabuhat ang kanyang koponan. Under 4 minutes mark ng second quarter ay dito nga nagkakapisikalan ang dalawang koponan. Parehong may gustong patunayan. Pagpasok ng third quarter ay slow start ang panimula ng Barangay Ginebra. Magnolia Hotshots, nandoon pa rin ang pagiging agresibo ni Rakocevic at mga local players. Atake lang ng atake. Tinitake advantage ang slow start ng Ginebra. Nagsisimula na nga rin gumandang opensa ng Magnolia Hotshots. Pero dahil nga sa ipinapakitang depensa ng Ginebra, ay ilang stop ang nagawa nila para mapigilan ang ragasan ng mga manok. Scotty Thompson sobrang sipag, halos makipagpalitan ng muka, makuha lang ang bola at makatulong sa Barangay Ginebra. Under 3 minutes mark ng third quarter nang mas naging physical na ang laro ng dalawang koponan. Balyahan ng balyahan, halos magkapalitan ng muka dahil sa mahigpit na depensang ipinapakita. Bago tayo pumasok ng fourth and final quarter mga chong, sa mga hindi pa nakakapag-register ay sumali na at tumaya gamit ang ating sponsor na 1xBet. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng klaseng sports, lalong-lalo na pagdating sa basketball, mapa NBA at PBA ay meron dito. Mag-register lang gamit ang link sa comment section, gamitin ang ating promo code na 1xBallers at makakatanggap ka ng 7,000 bonus. Kaya ano pang inan? Pagpasok ng fourth and final period mga chong ay dito na nga mas naging mainit ang laro. Magnolia Hotshots, pinangunahan ng fourth quarter, maganda ang panimula. Nandun pa rin ang kanilang mahigpit na depensa na nagpapahirap sa Barangay Ginebra. Ball movement ng Magnolia, napakaganda. Mainit na rin ang kanilang outside shooting pero mga local players ng Barangay Ginebra pinigilan ng ragasan ng Magnolia sabay simula ng kanilang magandang opensa. Successive plays ang pinapakita ng Ginebra, magandang pasahan. Kaya naman napa-timeout na lang si Coach Chito. Matapos ang timeout na yan ay agresibong Magnolia Hotshots ang ipinakita pero nandoon pa rin ang depensa ng Barangay Ginebra. Nagsisimula na rin buenasi ng Ginebra kaya naman hindi na nagawa pang masilat ng mga manok ang Ginebra. Ginebra nga ang nakakuha ng pangalawang panalo